Sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change, gaya ng mas madalas at mas malakas na mga bagyo, pati na rin ang matinding pagbaha, ikinasa ng Department of Agriculture ang anilay isang white revolution para masiguro ang sapat at matatag na supply ng gulay at high-value crops. Ano-ano ang mahahalagang elemento ng binansagang Agricultural Transformation Roadmap at sapat ba ito para tugunan ang ating mga pangangailangan? Alamin yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 30, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Ay, magandang umaga. Happy Friday. Ngayon hong May 29, 2026. Magtiisan niyo ho muna kami. Dahil atin hong mga idolong kombatsero partner, nag-walk out. Nag-walk Nag-walk out? out. Hindi, joke lang. Sila ho ay may mga emergencies lamang. Totally weekend naman na padamahin na natin. Ayan na, Ating oo. mga bossing. Oo. Baka para sa pasasanpat kami rin ang mag-walk out next time. Oo, gantihan lang yan. Gantihan lang Oo. yan. Kami ho ang inyong nakakasama ngayon sa Impapawid.
Ako po, Kisas Hobson. Ako naman, si Edniel Porroso. Marami ho tayo mga isyu ngayon sa atin hong mga, larangan ng politika. Ikaw pa Meron ba hong napapagod sa larangan ng politika? Alam partner, hindi nakakapagod kapag may mga gandang development. Kapag may magandang Kapag may magandang development. Pero babalikan ho natin yan sapagkat meron din ho tayo ngayon ibang binabantayan na mga issue pagdating din ho sa security sector. Medyo nagulat ho tayo sapagkat may nakalulungkot ho na balita mula sa ating Sanatahang Lakas ngayon para ho doon sa mga hindi pa nakababatid. Kasama doon sa mga latest development partner, meron daw mga army recruit, tama ba ito? Ang medyo sinawing palad during the course of their training. Para bigyan tayo ng impormasyon pa, karagdagang impormasyon kung totoo ba ito. Kasama natin si Colonel Louie Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Colonel Louie, good morning ho. Welcome mo sa Laser H. Yes, magandang umaga, Edniel. Kisses, magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, Colonel, sa inyo na ho manggaling, tama ho ba itong mga impormasyon na may mga army recruit ho tayo na namatay during the training? Tama ho ba? Yes, we confirm itong pagkasawingan itong dalawang recruit natin dito sa training command. Una-una tayo nagkiramay doon sa pamilya ng dalawang ito dahil sa dito hindi naasahang pangyayari. Lahat ng suporta sa ngayon ay binibigay natin doon sa pamilya para kahit paano makatulong ito sa kanilang itong pinagdadaanan. Paano ho ba ang nangyari? Maaari niyo po bang ikwento kahit brief lang kung papaanong sinawing palad itong dalawang ito? Ang base doon sa nakuha natin initial report ay nagkaroon sila ng formation at itong dalawang ito ay nag-collapse during that formation. Nagkaroon sila ng accounting. So itong dalawang ito ay nag-collapse at sinugod kaagad doon sa Tarlac Provincial Hospital. At nung kinagabihan na doon na-declare na dead itong dalawa, and sa ngayon yun ang inaantay natin yung final report on kung ano ba talaga yung cause ng kanilang pagkamatay. And yung training command ay nagkakaroon din ng kanilang internal investigation dito naman sa parte nung ano yung nangyari. Nakafocus ito ano yung nangyari prior ng kanilang pag-collapse during the formation para talagang sinisiguraduhin natin na walang mga foul plays na nangyari at lahat ng anggulo or circumstances ay titingnan natin dito sa internal investigation na ginagawa ng training command. Colonel, kailan nangyari itong collapse itong dalawang trainee natin or recruit? Ito nangyari nung 25 ng Mayo. Tapos nung gabi rin yun na-pronounce sila as wala na doon sa paggamutan. Yes, during the naisugod sila sa ospital dahil lang nangyari yung insidente na ito tanghali during their formation for their accounting after silang kumain ng kanilang tanghalian. Nagkaroon sila ng formation for the next activity. So kasi ito yung routine na sa umaga sa araw ng ating mga training. Nagkakaroon ng heavy formation, yung kanilang exercises, tapos nagkaroon ng lecture sa classrooms, then again formation for the next activities. I just want to correct 25 sila nag-open yung kanilang training. 25 yung nag-open ito. And itong insidente na to, pagkamatay nitong dalawa, ay nangyari the following day. So ito yung mga tinitingnan natin mga circumstances, ano talaga yung reason kung bakit nangyari. And as well as yung medical result din na inaantay natin from the hospital naman as to the cause ng incident, ang pagkamatay. Ibig sabihin, Colonel, nakakaisang araw pa lang sila ng training. Yes, ito nga kaya nga tinitingnan natin ito dahil lang
Usually kasi ang activity na, reveille, lecture, Oo. tapos lunch nila, and then lecture ulit, and then sa gabi naman, formation sila ulit bago naman matulog. So ito yung routine nila dahil bago pa lang kaka-start ng kanilang training. So ito yung mga activities pa. Wala pa masyadong pinaka-physical exercise nila dito is the reveille, yung kanilang routine na reveille exercises. So Colonel, kaya lahat oo, Colonel, bago po sila pumasok sa ganyan na, di ba po, nagkakaroon naman ng mga, Correct. kumbaga ay parang medical examination Oo, kung testing, sila po oo. ay fit para sa training. yes, tama yun. No, lahat sila tumadaan sa complete medical examination. Kaya tinitingnan natin kasi there are also instances na baka kumbaga may mga medical concerns sila na na-trigger during the training. So tinitingnan din natin. So lahat ito yung result. Kaya titingnan din natin yung result ng kanilang naging medical examination prior the start ng activity, anong kanilang training. Yun ang importante dyan. So lahat ng anggulo. Kaya yan yung part ng internal investigation na ginagawa ng TRACOM. Oh, kasi kung ang pinaka physical activity lamang nila ay hindi pa naman nakamax dahil first day pa nga lang eh. Puro lecture at formation ito, Colonel Louie. May mga tanong dito kasi Tarlac ang area Miss Cases ng training command. Hindi ba dahil sa heat stroke lamang ito o may indication ba, Colonel Louie, na may physical injuries itong dalawang ito nung dalhin sa ospital? Sa ngayon, ang initial report na sa atin, nakarating is wala sa physical, walang physical indications na merong foul play na nangyari. Kasi, kumbaga nangyari ito during the formation tanghaling tapat, and talagang pinagbabawal na natin yung any physical harm sa ating mga trainings, yung maltreatment, etc. Kaya nga, immediately, nagpakandak ang training command through the guidance na rin ng Philippine Army ng internal investigations to really find out ano talaga itong mga circumstances na possible na maging cause ng kanilang pag-collapse at pagkamatay later on. So ito yung mga natin. As to the result po, yung mga cause is we cannot speculate kasi we're still waiting for the result of the investigation as well as yung result ng sa hospital kung ito ba ay health related or any other causes. Pwede po bang isinasa publiko niyo po ba yung identity nitong dalawang recruit na ito? Kasi I believe yung isa, at nasan po yung kanilang mga labi? Kasi I believe yung isa po ay mula sa malayong probinsya. Taga Mindanao pa ata. Yes. Actually, no, sa ngayon, hindi ko pa man maibibigay yung mga identities nitong dalawa. But as of now, nandoon na kasama nila yung kanila na ibigay na natin sa kanilang pamilya at kasulukot itong kanilang yung paano yung pag-handle nito, lalo doon sa isang training na dadali pa sa Mindanao, yung kanyang labi. But we are constantly coordinating with the families nitong dalawang namatay nating trainee. Colonel, at two male recruits ito, no? Tsaka taga saan yun na lang siguro? Sorry, Glenn? Dalawang male, lalaki ito, parehas. Yes, dalawang lalaki ito parehas. No? Taga saan, sir? Yung isa is taga Mindanao, and yung isa naman ay dito sa Tarlac mismo. Alright. Sige, sir. Kapag may update, sir, makikibalita ho kami doon sa, lalo na yung resulta ng investigasyon. Oo, gaano po ba katagal bago po lumabas yung resulta ng investigasyon na yan? At the soonest, yung ang instruction natin sa training command, the soonest, dahil gusto nga natin na malaman talaga yung real cause, dahil ayaw natin naman mangyari dahil kung kaka-start lang yung training at ongoing pa yung training ng ibang kasamahan nila.
So ayaw natin mangyari ulit itong nangyari sa dalawang kasama nila. Kaya the soonest na kailangan malaman natin ang real cause para makapag-adjust tayo ng training activities. Kasi sa ngayon, ang situation doon sa Tarlac Suspended ay ba? talagang at kaya ang mga minor initially na ginawa nating adjustment doon sa training nila ay ang mga formation na natin ngayon is nandoon sa loob na open court, and aside from dun sa regular na binibigay natin na tubig sa mga trainees natin, naglagay pa tayo doon sa mga strategic areas ng kanilang training activity ng mga drums na may malamig na tubig na nilalagyan pa natin ng yellow just to to ensure na hindi ma-dehydrate, hindi ma-heat stroke yung ating mga trainees sa ngayon. Last question on my part, Colonel. I believe yung training ay tuloy-tuloy pa rin po, ano. Pero yung mga officers po na humahawak dito sa mga dito sa Pag-assignment. dalawang recruit na ito, Information. sila po ba ay hinold muna o sinuspindi muna dyan sa training na yan? Yes, tama yun. Doon sila ngayon sa training command, and they are part of the investigation na ginagawa ngayon ng command. This is also to ensure na talagang fair and transparent yung magiging result ng investigation. Ilan sila, sir? Ilang direct superiors ito? Sa ngayon, tinitingnan natin kasi meron silang tinatawag na training models, no? So, ang tinitingnan natin ngayon dito is yung dalawang training model na directly, no? Kasi team kasi ang organization nila ito by squad during that training. So, yan yung direct lang ang tinitingnan natin as part of yung iniimbestigahan. So, dalawang direct superiors ay bahagi ng investigation, sir. At nakahold ngayon sa training command. Yes, tama yan. Alright. Colonel Louie, maraming salamat po sa oras. Thank you. Yes, maraming salamat din niya at magpapalala. Si Colonel Louie de Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Oras natin. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:52. Jolina Magdangal po. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghaya
namatayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong kasama ngayong Friday morning. Ako po, Kisses Habzon. Ako naman, si Edniel Parrosa. Ay, meron ho tayong binabantayan ngayong bagyo. Pumasok na ho kaninang umaga o madaling araw dito ho sa Pilipinas, Philippine Area of Responsibility. Parang early Friday morning, Miss Kisses. Ano? Past 12. 12:30 midnight na nga. Mga hating gabi. Ngayong Friday ho, pumasok na ho ang bagyong Doming na isa hong tropical storm. At maaring, tama ba? Maaring umabot sa typhoon category. Grabe, bukas. Malakas-lakas ho itong bagyong ito. Although ang mabuting balita mula sa DOST Pag-asa, kung makita nyo sa ating RHTV, yung kanyang forecast track ay hindi dadaplis dito sa kalupaan. Pero still, malaking bahagi pa rin ng bansa ang uulanin, lalo na sa kanlurang bahagi. Ay, dasal ng dasal si Aling Nelia, partner, na tumulo ang ulan. Maraming ganyan. Ay, kagabi lang umulan. Naramdaman nyo na? Isang gabi, hindi nyo naramdaman Ay, kaya medyo malamig-lamig na ho ang gabi kahit, maibsan lang ba yung init kahit papaano. Pero kung minsan ang ulan kapag pumatak ng konting-konti lang, mas mainit yon. Ay, kapag sumingaw agad. Yung singaw kasi yun. Kasi sa init. Singaw yung mainit. Kaya dapat kahit papaano medyo wag madamot. Sapat-sapat naman. Tsaka wag naman sana yung babaharin. Ay, oo. Kaya lang problema, katulad dyan sa may, Balintawak ka. Konting ulan lang yun. City nga, konting ulan lang yun. Ewan ko ba? Pero di nakaagad. Okay, kakabisita lang ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang flood control project Ay, sinusubok tayo. Tandaan nyo ito hong bagyong Doming, wala hong direkta epekto. Pero, hugot-hugot niya ho yung southwesterly wind flow. Hinahatak niya ho yung unang mga ihip ng hanging habagat. Takay mo, unang ihip pa lang ito ng habagat nagpapaulam na at maaring magdulot ng mga isolated na baha. Ayun. Ay, baha agad? Baha, sabi ng Pag-asa. Warning naman nila yun. Lang, baka lang. Baka magkaroon ng isolated na mga pagbaha. Ayun. Sabing ganun, halos buong western section. Meaning to say, wala sa may Ilocoslandia, hanggang dito sa may Camindanaoan, baka ulanin. Dahil dito sa epekto pa rin ng bagyong Doming na humahatak sa southwesterly wind flow.
inaalala ko itong bahagi ng Metro Manila, yung Western, kaya ako tinatanong kanina kasi 'di ba ang daming punong mga tinanggal. Oo. Kasama tayo ang Metro Manila, kasama partner sa ano tayo, Western section tayo na bansa. Kaya nga sabi ko, paano ngayon? Pandaming punong pinunot. Ayan. Tapos, lalo. sabi nga rin ng DNR partner, doon daw sa mga binunot na puno, hindi naman daw lahat pwedeng matransfer kasi daw, yung iba raw patay na. Kaltokan kaya kita. Paano nakatayo yan kung patay yan? Hindi, tsaka malamang mamatay, binunot mo eh. Ikaw kaya hatiin ko sa half. Syempre mamamatay ka rin. Tsaka, hindi, kasi yung puno naman partner, bihira na nga. Dito, sa City of Manila, bibihira na nga lang yung ano. Tsaka basta may ugat yan, kayang mabuhay niyan. Yung tawag dito, yung Arroceros Park, no, Boset? Yan lang ang natitirang green portion ng City of Manila. Di pa ako nakakapasok doon pero medyo green pa nga daw doon. Oo, si Director Nico Lopez dyan nagmumuni-muni. Babalikan natin ilan pang mga balita, pero para ho doon sa mga, ulitin lamang ho natin sa mga listener ho natin sa Barangay Tejero sa lungsod ng Makati. Nandiyan ho ang malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity. Ang atin hong word of the day ay force majeure. Mga pangyayaring hindi kontrolado. Ayun. Ano tong isa, nililito tayo. Ano daw araw ngayon? It's today's Friday daw. Thank God it's Friday. Uulan na naman daw ng pang-boundary sa ating mga toda. Kasama ang ngayon na ba ito? Bakit parehas ito Dalawa na yung binigay nyo. Ayan, gusto lang nila. Binasa ko lang. Kinabahan agad si Isa. Susunod na mga pangunahing balita dito pa rin sa DZRH. Alas 7:01 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Balita unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino, saan mang panig ng mundo, narito na ho ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Senator Jinggoy, Secretary Bonoan, sinampahan ng kasong plunder at graft ng Ombudsman. DILG, nagalok ng opsyon kay Estrada sakaling siya ay arrestuhin. Senador Robin, todo tanggol kay Bato, iginit na dapat payagang makapagtrabaho online ang senador. Insidente ng pamamaril at pagtakas ni Senator Bato magkaugnay ayon sa PNP-CIDG. Mga barangay, hinimok naman na pangunahan ang kampanya laban sa illiteracy. Brigada Eskwela aarangkada na sa June 1. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City umabot na sa 6. Modern jeepney tumagilid, ilang mga pasahero sugatan sa Quezon City. Bagyong Domeng magpapaulan sa western part ng bansa sa susunod na 24 oras.
At 2 Army recruit patay sa kasagsagan ng training sa Tarlac. Isa taga Davao, isa naman taga Basilan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ho ang headlines sa ating mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes, 29 sa buwan ng Mayo taong 2026. Kami ang inyong mga kasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman, si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Bago sa ating mga balita, puntahan na natin ang malakas promo kasamang Chong Fabcon Purple Eternity. Nandyan ngayon sa Barangay Teros sa lungsod ng Makati at kasama nila si RH6 Sherwin Alfaro. Magandang umaga, Sherwin! Morning! Yes, brother Edniel at Sister Kisses, magtino tayo ha dahil nandito tayo sa harap ng simbahan ng Jesus Christ is Lord and Savior. Yan, from Glory to Glory Christian Church. At ang winner natin ngayong umaga ay si Pastor. Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Pastor, ano pong full name nyo? Edelberto Casasola. Yan, si Pastor Casasola ay mahilig makinig sa DZRH. Opo. Opo. At sino pong paborito nyo po na gusto nyo pong itaas pa? Si Katunying tsaka si Ka Jerry. Si Katunying at si Ka Jerry. Yan, dahil ang paborito nyo po ang 2x2, meron po kayong 1,000 pieces. Thank you. O parang wala kayong imik dyan sa studio. Hindi kasi Ayun na nga yung drum, inihanda namin yung drum. Taimtim kaming nakikinig sa iyong pagbibigay ng pera. Ayan. Alam nyo, brother at sister, ngayong umaga, ano ho bang gusto nyong i-share sa atin, Pastor? Unang-una, natutuwa ako sa ano ninyo dahil lalo na kay Katunying, matapang siya eh. Yun ang gusto ko, basta gusto niya sabihin, dire-diretso siya. No, katotohanan. Kaya nga 2x2 yan. Yan, ambalos talaga. Mahataw. Ambalos talaga. Tumatawa pala si Pastor. Kanina pa ako taimtim makipag-usap. Akala ko bawal mag-smile eh. Ayan na. Kailangan masaya tayo. Minsan lang mabuhay. Totoo yan. Tama. Masarap mabuhay. Dapat masaya tayo palagi. Nais pa ho naming ibahagi yung ating iba pang papremyo sa inyo. Pag nasagot nyo po ang ating word of the day. Force majeure. Force majeure. Saktong-sakto, nandito tayo sa tahanan ng minsan di natin na inaasahan na may mga dumarating na mga pagkakataon sa ating buhay na may impluwensya ng force majeure. Natural yun eh. Natural yun eh. Gaya ng mga malawakang pagbaha. Kailangan prepared tayo sa mga ganong bagay. Edniel. May tanong ako kay Pastor. Kasi ika nga eh, yung mundo natin, umiikot yan eh. Kaya may panahon na gano'n na mga kalamidad, no? Pero malalakpasan yan basta ayaan natin ang Diyos ang masunod yung may control ng lahat. Siya kasi ang may gawa niyan, hindi naman tayo siya yung may control sa lahat ng bagay. Hindi naman ang tao. Kahit nasabihin nila may climate change, basta tayo padala ni Lord, hindi mangyayari yan. Kaya importante yung prayer. Ayan. Amen. Sherwin. Kailangan natin yun. Sherwin. Always pray. Yan lang. Para yung relationship natin sa Diyos, number 1. I-develop natin yan. Yes, si Brother Edniel po may katanungan sa inyo, Pastor. Pastor, kasi matagal na ho akong hindi makatulog kaisip nitong tanong na ito. Kayo ho ba dyan ho sa simbahan ay pumapayag pa rin ho sa online service? Actually po, ang online service ko po, yung mga nasa abroad. Mga nasa abroad. Opo, mga nasa abroad. Kung kaya magpunta dyan, magpunta physically. Opo, nagpupunta naman kahit malalayo, kahit na nasa mga Port Bonifacio, malalayong lugar. Malalayo dito, mga nagko-commute ang mga member ko rito. Iba naglalakad, no. Yun, basta diretso lang sa Panginoon. Alam naman nila yung tamang pananampalataya sa Diyos, yung pagsunod sa salita ng Diyos. So, kapag mas maganda physically, nandito present. Physically. Yung iba, pagka malayo, out of town sila, magsasabi, Pastor, manonood na lang kami sa iyo sa Facebook. Gano'n. Pwede naman po yun. Pwede. Meron naman pala, Facebook Live. Gano'n yan, mga ano na yan. Kaya patuloy lang, importante.
kung may dinadaanan ka na suliranin, daanan mo lang, huwag mo tatambayan. Yun. Parang nakikinig ng love radio to si Pastor. Mga kasabihan nila ni Coliala. Pero ang sikreto para magtagumpay ka, prayer. Yun lang. Kasi tsaka yung word of God, dahil diyan mo makikita yung sagot sa prayer mo, diyan din magsasalita sa yung Diyos, at diyan mo makikita instruction ni Lord sa iyo, pati yung sarili mo makikilala mo diyan. No, as long as na patuloy ka nagbabasa. Maraming salamat sa mga binahagi po ninyong magagandang salita. Makakatulog na ako ng mahimbing. Trabaho natin yun, yung Great Commission. Yung patuloy na humahayo. Kaya marami na kaming churches na from glory to glory. Oh, naku, maraming salamat pa, Pastor. At dahil nakuha nyo yung ating word of the day, ito po ang inyong medium component. Hatid po sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Oy, ate, umayos ka nga. Huwag ka masyadong nasa harap tayo ng simbahan. Yung kending mo, te. Yung kending mo, isiya mo lang, ha. Yun nga yung napansin ko, yung kending ni ate medyo marahan kumpara kanina. Oo, hindi ganyan yung kending mo kanina. Dahan lang, nasa harap tayo ng simbahan, ha. Ang Astron, ang ating medium set component sponsor para sa ating word of the day. At syempre, meron din po kayong tatanggaping pong alay po na grocery mula po yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, lala pong babango ang loob po ng ating church kapag ang mga damit po ay ginamitan ng mga ating tagasunod ng Charm Pubcon. Ang Charm Pubcon Purple Eternity. Bangong Charm, bangong ka-bloom. At syempre, ang isusuot po ng mga pupunta ng church, ang DZRH t-shirt. Yan po, lalo tayong makakaramdam ng purity dahil puting-puti po ang ating DZRH t-shirt. Pero natatawa si Pastor. Salamat sa mga sponsor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen po, amen. Suporta ninyo. Maraming salamat, Pastor, sa lalo na ang DZRH. Alam niyo naman na matagal na itong station na to. At malaking tulong dahil naabot yung sa mga tao yung mga nangyayari sa bansa natin, hindi lang sa maging sa ibang bansa. No, para maging aware din tayo, maging handa tayo lagi. Yun yun. Kaya kailangan nakikinig tayo para may naipag-pray tayo. Napag-pray natin yung bansa natin, yung ating mga nangyayari sa bansa natin. Yun. Ako, maraming salamat. Pastor Benny? Bert po. Pastor Bert. Opo, Pastor Bert. Kanina pa nakikinig. Glory to Glory Christian Church. Yan, Pastor Bert. Thank you, sir. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Thank you, At syempre sa nais pang maging bless ngayong pong araw na ito, pare po kayo mag-tune in sa DZRH para po manalo po ng iba't ibang papremyo. Hatid po sa atin ang Charm Pubcon Purple Eternity. Ako po si Brother Sherwin Bata Alfaro para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtataka siguro yung mga listener natin, Madam Kisses. Sabi gano'n mahinahon. 666 tong pinapakinggan ko. Bakit may pastor dito? Tsaka si Sherwin ba itong pinapakinggan ko? Bakit brother na? Pangunahing balita. Alas 7:13 ng umaga. This time check. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. So good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration. So easy, so dami. Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Galalala Falcon! Galalala
Falcon, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dami! Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA stand-alone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public. Toda-toda, todo-todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malacash Total Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Oh, dahil Friday ho ngayon, 7:19 ng umaga, sa mga tricycle driver natin dyan, partner sa Barangay Teros, Makati City. Oo, sa Barangay Teros, Makati City, pumila lang po kayo sa mga terminal ng tricycle sa kanto ng Kalayaan at Sobel Rojas Street. Magpadikit lamang ng DZRH sticker at manalo ho ng tig 1,000 piso
na boundary na at iba pang premyo atid ng DZRH Pride Detergent at ng ACS. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Umalo na sa 6 ang death toll sa gumuhong itinatayong Gusales, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking biktimang na-retrieve bandang alas 9 kagabi at agad itinurn over sa Department of Health para sa kaukulang proseso. Sa ngayon ay 24/7 pa rin ang ginagawang pagukay ng mga rescuer upang matumton ng 14 pang kataong pinaniniwalaang nasa loob pa rin na ang gumuhong 9-story building. Samantala, pinag-aamda naman na ng otoridad ang mga posibleng pagwalang dulot ng bagyong Doming na inasang makaapekto dito sa ginagawang retrieval operation. Pangunahing balita. Patuloy naman na nakatutok ang DOST Pag-asa sa Tropical Storm Domeng matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa latest bulletin, namataan ang bagyo sa layong 1,345 kilometro sa silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro bawat oras. Mabilis na kumikilos ang bagyo sa 20 kilometro bawat oras habang patungo sa direksyong Hilagang Kanluran. Hindi inaasahang maglalandfall ang bagyo, ngunit pauulan na nito ang kanlurang bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Pangunahing balita. Nagbabagang naramdamang heat index ng mga residente ng Taytay, Rizal. Umakyat ito sa 51.7 degrees Celsius. Grabe naman ang init. Tamang init sa lugar kahapon sa advisory sa LGU ng Taytay. Sa abisong inilabas ng Taytay Public Information Office, naglabas ng babala ang LGU at pinag-iingat ng mga residente sa real field temperature na umabot sa 51.07 degrees Celsius alas 11 ng umaga kahapon. Pamala ng LGU, ang ganitong matinding init ay maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya pinapayo ng publiko na mag-ingat. Pinalalahanan din ng mga residenteng uminom ng maraming tubig upang maiwasan dehydration at iba pang sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Pangunahing balita. Nanawagan naman si Education Secretary Sani Angara sa publiko na makiisa sa Brigada Eskwela na isasagawa mula June 1 hanggang 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Angara, mahalagang magtulungan ng mga magulang, guro, estudyante at komunidad upang matiyak na handa ang mga paaralan para sa panibagong school year. Binigyan din ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal sa mga school head, guro at school personnel ang paghingi ng anumang kontribusyon para sa Brigada Eskwela. Anya, nakatuon ang programa sa voluntaryong pagtutulungan at partisipasyon ng komunidad para sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan. Pangunahing balita. Sugatan ng ilang pasahero na sa higit 20 matapos tumawag ang sinasakyang modern jeepney nang makasalpukan ng isang armored vehicle sa Miriam Defensor Avenue sa Quezon City ngayong umaga. Karamihan sa mga pasahero ng jeepney ay naipit sa tumawag sa sasakyan habang isa sa mga biktimang inabot pa ng ilang minuto bago tuluyang nasagip ng mga rescuer. Ayon sa driver ng armored vehicle, nagbeating the red light umano ang modern jeepney, bagay na pinabulaanan naman ng driver ng jeepney. Sa halip, sinabi nitong gilid ng kanilang sasakyan ng binangga ng armored vehicle na siya naman naging sanhi ng pagtaob at pagkaipit ng mga pasahero. Dagdag pa ng konduktor ng jeepney, nasa 24 na pasahero ng nasabing sasakyan ng sasakay na maganap ng aksidente. Isinugod sa East Avenue Medical Center mga biktimang nagtamo ng mga sugat. Pangunahing balita. Iniuugnay naman ng Philippine National Police ang nangyaring shooting incident sa Senado at ang pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa protective custody. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Robert Alexander Morico II, planado umano ang paglabas ni de la Rosa sa Senado noong May 14 ilang oras matapos ang naganap na putukan. Bagamat hindi pa sila naglalabas ng pinal na konklusyon sa posibleng koneksyon ng dalawang insidente, ipinauubaya na ng CIDG sa DOJ ang investigasyon sa pamamaril habang nakatutok naman ang kanilang operasyon sa pagtuntun sa senador. Pangunahing balita. Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group na masampahan obstruction of justice ang 6 na individual kabilang na si Senador Robin Hood Padilla, kaugnay na naging pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II,
kasama sa mga inirekomendang kasuhan ng driver ng pickup na sinasabi nagsilbing backup vehicle nang lumabas si De La Rosa sa bakuran ng Senado. Kabilang din sa mga pinangalanan ang isang lady assistant at security aide ng senador na dating naglingkop din sa AFP matapos makunan sa CCTV ng Senado na may dalang bulletproof vest habang nagaganap ang insidente. Nauna nang ipinahayag ni Morico na hindi lamang simpleng pagtulong ang ginawa ni Padilla kundi bahagi ng isang planado at highly coordinated na operasyon upang mailabas ang senador. Nanindigan naman na si Senador Robin Hood Padilla na dapat ay payagan si Senador Bato de la Rosa na gampanan ang kanyang trabaho bilang halal na opisyal ng via online. Ito po ay sa harap ng patuloy na pagliban ni de la Rosa sa Senado na sa gitna ng kinakaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Padilla, ang hindi pagpapakita ni de la Rosa sa Senado ay hindi ayaw nitong dumalo sa sesyon kundi dahil siya ay wanted ng ICC. Iniiwasan lamang anya ni Senador Bato na personal na lumahok sa Senate session sa pangambang arestuhin siya at dalhin sa The Hague, Netherlands. Iginit naman ng Senador Robin na hanggat wala pang pinal na conviction ay hindi maaaring ituring na kriminal si Senador Bato de la Rosa, kaya't dapat hayaan itong gawin ang kanyang mandato bilang halal na opisyal. Kakulangan at mataas na singil ng mga construction worker na gagawa sa mga nasunog na bahay sa Parola Compound. Problema daw ng ilang mga nasunugan dyan sa Maynila. Detalye hatid ni Tina Nolasco, RH9. Tina. Edniel, halos isang linggo matapos ang sunog na sumiklab sa Barangay 275 Gate 46 Parola Compound. Nananatili pa rin nga sa evacuation center ang mga pamilya na biktima ng sunog. Ilan sa mga ito ay unti-unti pang umaahon at inaayos ang kanilang bahay. Pero pinoproblema ang kakulangan ng mga construction worker at ang pananaga ng presyo ng mga ito. Ayon kay Nanay Mirna Bascal, isa sa mga nasunugan mula sa dating 800, ngayon ay 1,600 na ang arawang singil ng mga construction worker. Kaya bilang single parent, hirap sila na muling matayo ang kanilang bahay. Pakinggan natin si Nanay Mirna. Construction worker po ay parang nananamantalain. Yung dati po kasi nagpapagawa ko 800 lang. Ngayon, asking po nila is 1,600. Ang isang araw? Yes po, isang araw. 1,600 ang asking po nila. May pakyawan po. Magkano pagpakyawan? Pagpakyawan, gusto nila 50K. Sabi ko, wala pa nga po. Sabi ko, kuya, ako nakukuha ang 40K. Sabi ko, siyempre paano din naman kami kakain? Kasi siyempre di ba dito. Samantala, maaga pa lamang ay nakapila na ang ilang pagbakwit dito sa gilid ng evacuation center para kunin naman ang ayuda mula sa National Housing Authority o NHA. Ito ang tulong pinansyal na kanilang magagamit para sa muling pagtatayo ng kanilang mga nasunog na tahanan. Itong mga unang batch na nakapila dito ay hinati-hati batay sa unang titik ng kanilang apelyido o A hanggang letter H. Ayon sa mabakwit na ating nakapanayam, hindi pa nila alam kung magkano ang tatanggapin nilang ayuda. Pero nauna nang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang 30,000 na cash assistance para sa rebuilding o muling pagsasaayos ng mga bahay ng nasunugan. Sa kasalukuyan, naabot na sa 35,000 ang kabuang tulong pinansyal na natanggap ng mga biktima ng sunog sa Parola Compound. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Mula sa Maynila, dakuha naman natin ang Pampanga. Follow up sa Gumuhong Gusali. Nandoon si RH25 Grayson Sano. Jesus Angel, tulad ng panglimang na-recover na unidentified na lalaki nga na unang na-recover kahapon. Katabi rin ang pang-anim na biktimang na-recover dito nga sa Gumuho na building sa bahagi ng Balibago sa Angeles City. Kasado alas 12 ng hating gabi nang ito ay maiahon at ma-turn over na sa DOH para sa kautulang proseso. Sa kabuuan, nasa 14 pa ang pinaghahanap ng mga rescuer. Sa siyam na palabag na Gumuho sa Barangay Balibago, Angeles City nga. Sa ngayon, 24/7 pa rin ang ginagawang paghuhukay ng mga rescuer mula sa iba't ibang fire protection dito sa Central Luzon. Samantala, ayon naman kay Angeles City Mayor Carmelo Lasitin II, ay nakikipag-ugnayan na ang may-ari at ang kontraktor ng naturang gusali makaraang maglabas ng shock of order ang naturang punong bayan. Samantala, patuloy ang pagdating naman ng tulong mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon na naghahatid ng tubig at pagkain
para sa mga biktima at maging sa mga rescuer. Sa ngayon ay pinaghahandaan ang posibleng apekto naman na idudulot nitong sinasabing bagyo. Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan, pero ang ulang dala nito ay siya raw magpapabagal sa isinasagawa pa ring search, rescue at retrieval operation. Ayon pa rin sa ating mga nakapanayam na pamilya, umaasa sila na buhay pa rin makalipas nga ang 6 na araw sa ngayon matapos gumuho ang naturang building. Yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Miss Grace. Oras natin dito sa QCPD Firing Range. Alas 7:30 ng umaga. This time check. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer H. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod. 7:36. Pangunahing balita. Binatikos ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ng kanyang karanasan bilang batayan para bigyang katuwiran ng panukala ng ilan para o napayagan ang mga senador na makapag-participate at bumoto sa Senado via online. Ayon kay De Lima, hindi raw angkop na gamiting batayan ang kanyang naging kalagayan noon dahil iba naman ang konteksto nito. Giit niya, hindi siya nanghingi ng proteksyon sa Senado, hindi siya nagdulot ng kaguluhan at hindi rin siya tumakas sa batas. Nagugat ang pahayag ni De Lima sa usapin noong 2017 kung saan ilang senador ang naghain ng panukala upang payagan siyang makapagtrabaho sa pamamagitan ng remote setup habang nasa detention dahil sa drug-related charges. Paglilinaw ni De Lima, sa kabila ng tinawag niyang hindi makatarungang pagkakulong, walang nagbago sa Senate rules na ipinatupad noon para payagan siyang makapag-participate via online. Pangunahing balita. Nanawagan naman si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga barangay sa buong bansa na pangunahan ang kampanya laban sa illiteracy o kakulangan ng kakayahang bumasa at sumulat bilang hakbang upang mabawasan ang kahirapan at mapalakas ang kinabukasan ng bansa. Sa kanyang talumpati sa National Convention of the Liga ng mga Barangay, sinabi ni Speaker D na ang temang Zero Illiteracy, One Barangay at a Time ay nagpapakita ng mahalagang papel ng mga barangay sa pagbibigay ng edukasyon, economic opportunities at mas magandang buhay sa bawat Pilipino. Ayon pa kay D, ang illiteracy ay hindi lamang usapin ng edukasyon kundi hadlang din sa trabaho, kabuhayan at pag-unlad ng mga komunidad. Binigyan din ito na kapag hindi marunong bumasa o umunawa ang isang tao ay may nahihirapan o mas nahihirapan itong makahanap ng trabaho, makakuha ng serbisyo at makaahon sa kahirapan. Giit pa ng House Speaker, ang mga barangay ang pinakamahalagang katuwang sa laban sa kontra-illiteracy o kamangmangan dahil sila ang pinakamalapit sa mga mamamayan at unang nakakakita sa mga batang hindi nakapag-aaral at mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Pangunahing balita. Ay isang gasolinahan daw ang nakaranas ng aberya sa pagpapatupad ng fuel subsidy program. Saan ito? RH15, Giselle Ricafort. Good morning, Giselle. Giselle. Yes. Go ahead, Giselle. Good morning, Edwin. Nakaranas yung isang gas station sa Diego Serra, Las Piñas City
ng aberya o technical difficulty sa pagpapatupad ng 10 piso kada litro na fuel subsidy program ng pamahalaan. Ayon sa nakapanayam nating supervisor na tumanggi na magpabanggit ng pangalan, may isang araw nga na 7 oras nag-error yung app ng Land Bank kung saan ine-encode yung plaka ng mga super. Ibig sabihin yan, 7 oras ding hindi nakakuha ng 10 piso kada litrong fuel subsidy yung mga kwalipikadong driver ng public utility vehicle. Wala umanong abiso o sinabi sa kanila kung paano o anong gagawin kapag nakaranas ng ganitong aberya. Kaya yung naging sistema raw, retry lang sila ng retry sa sistema na hindi pa nila alam kung anong dahilan ng error sa app. Sa ngayon, maayos naman na yung sistema at naseserbisyuhan na yung mga super nating kababayan. Sabi ng Bisor, kahit pa umano mandatoryo yung paglahok sa fuel subsidy program, hindi naman daw lugi yung mga oil company dahil tiyak naman yung bayad ng pamahalaan. Pinalawak pa ng gobyerno yung programa para sa mga public utility jeepney at UP Express drivers. Pumalo na ngayon sa 1,187 na gas station sa buong bansa yan yung nakilahok at tumanggap ng fuel o tumatanggap ng fuel subsidy transaction. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng programa na gawing mas accessible, mabilis at maginhawa daw yung pag-avail ng fuel assistance para sa mga super na umaasa sa araw-araw na pasada para sa kanilang kabuhayan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Kinasuhan na ng plunder at graft si Senador Jinggoy Estrada kaugnay na umunay multi-billion pisong flood control scandal. Inayain ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan ang kaso kay Estrada habang dawit din sa asunto si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Kabilang sa mga kinasuhan sina dating DPWH NCR Assistant District Engineer Danriel Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Una nang idinawit ang pangalan na Estrada sa anomalya matapos ibisto ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickback ang senador mula sa flood control projects. Mariin naman tinanggi ni Estrada ang aligasyon at iginip na wala siyang pinasok na proyekto sa 2025 General Appropriations Act na sinasabing pinagbola ng mga kickback. Sinabi rin niyang gagamitin nilang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang proseso at ebidensyang ginamit sa kaso. Pangunahing balita. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakausap na niya si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng mga posibleng hakbang ng senador tungkol sa posibleng pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest. Ayon kay Remulla, nakapag-usap na sila at napag-usapan ng mga posibleng options ni Estrada matapos maghain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at graft laban sa senadora. Gayunman tumanggi ang kalihim na isa publiko ang detalye ng mga naturang opsyon at sinabing mananatili itong pribado hanggang tanggapin o tanggihan ni Estrada. Samantala sinabi ni Estrada na gagamitin naman niya ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedy para questionin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pangunahing balita. Balikan natin itong aksidente sa Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Naroon pa rin si Val Gonzales. Val, kumusta na dyan? Pasado alas 7 ngayong umaga, Edniel, ay tuluyan ng natanggal dito sa kanto ng Senador Miriam Defensor Santiago Avenue at Quezon Avenue ang tumagilid na modern jeepney at ang bumanggang armored vehicle. Agad na ring pinadaan yung mga sasakyan na isang oras ding na traffic dahil sarado. Isinara ang nabanggit na intersection na daanan ng mga patungo ng EDSA at Quezon Avenue, patungo ng Welcome Rotonda, patungo ng lungsod ng Maynila. 18 pasahero na pawang sugatan ang dinala sa 3 magkakahiwalay na pag-amutan. Ang iba sa mga sugatan ay dinala sa East Avenue Medical Center, ang iba naman ay dinala sa Quezon City General Hospital, habang isinugod naman ang malalaang lagay sa kalapit lamang na National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Isa sa dinala dito sa NKTI ang binabanggit kanina nung kapanayam nating konduktor
ng modern jeepney na isang PWD. Yung binabanggit palang PWD, Edniel at Kisses, ay isang dialysis patient. Sa kabuuan ay 19 na katao ang sugatan dahil may sugat din at duguan ang braso ng driver ng modern jeepney na si Roy Calimbas. Dinala na rin sa QCPD Traffic Sector 6 ang tumagilid na modern jeepney maging yung armored vehicle para sa isasagawang investigasyon. Kapwa nagtuturuan ang dalawang driver ng armored vehicle at public utility vehicle kung sino ang nag-beating the red light. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Oras natin 7:45 a.m. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla,
Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pangunahing balita. Sino itong aspiring singer, actor, model? Suko raw. Ha? Suko. Saan? Sa sobrang hilig ng kanyang karelasyong aktres. Baka naman mahilig kumain lang. Bakit mo naman susukuan? May mga bagay na hindi dapat sinusukuan. Pangunahing balita. Mamaya babalikan natin ang balitang yan. Pero in the meantime, puntahan natin itong lungsod ng Maynila. Balikan natin si RH9, Tina Nolasco. Meron daw kilos protesta ng mga grupo ng mangingisda. Ongoing dyan sa City of Manila. Tina, kamusta dyan? Edniel, wakasan ang kabutuman, isalba ang pangisdaan, kanikasan at singilin ang pamahalaan sa lantarang kababayaan. Ito ang panawagan ng aabot sa 300 mga mangingisda mula sa 7 syudad at probinsya sa bansa, kabilang ang Bulacan, Cavite, Bataan, Maynila, Navotas, Las Piñas at Parañaque. Ang nagmarcha nga rito mula sa Isitan Recto patungo dito sa Mendiola ngayong umaga. Ito ay bilang paggunita sa ika-26 na araw ng mangingisda upang kondenahin ang lumalalang krisis sa pagkain, pagkasira ng pangisdaan at kalikasan at ang umunay papabayaan ng pamahalaan sa sektor ng maliliit na mangingisda. Tampok dito sa protesta ang mangingisdang mga nakasuot o may mga placard ng tinis na isda bilang simbolo ng patuloy na paghihirap ng sektor na nagbibigay pagkain sa hapag ng mamayan. Ngunit ngayon umano'y nananatiling gutom, baon sa utang at pinapabayaan ng Estado. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang panawagan ngayon dito sa Mendiola. Ay nagsama-sama at nagkaisa upang aguduhin ang mga kapaligiran, ang ating kapaligiran, upang uduhin ang ating yaman at upang pagsamantalahan. Yan muna ang latest mula rito sa Mendiola, Manila. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa iba pa nating mga balita dito sa mga pangunahing balita, 7:52 ng umaga. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Ang seryoso mo raw kasi, Ma'am Kisses. Kaya medyo bigyan natin ng light note ang ating Friday morning. Yan na ba yun? Ito ba yung pinag-uusapan natin kanina? Sino tong aspiring singer, actor, model daw? Na sumusuko. Suko. Dahil sa kanyang partner na mahilig. Hala, anong klaseng hilig yan? Kilalanin nga natin. Alamin natin sa report ni Tita Morley. Ano Good bang morning. hilig, Tita Morley? Good morning, Tita. Wala na. Isa rin tong Sumuko? Mahilig. Mahilig sumuko? Good morning, Hindi, sumusuko yan. Ay, bago natin ipasok si Tita Morley Alinio na gusto yata sumuko nung telepono sa kanya. Batiin muna natin. Batiin muna natin, Edniel, belated happy birthday. Ay, happy birthday ho. Walang iba kundi sa ex-girlfriend ni Congressman Salvador Cader Plato. Oo. Si Madam Girly Plato, Ay, nagdiwang Girly. kaya kahapon ang kanyang kaarawan. Happy birthday. May nakatutok din sa atin na isa pa, Miss Kisses. Si John John. Kilala mo si John John? Si Kuyang John John. Si John John. At syempre, kasama ni John John, walang iba kundi si Ate Irma
Taberna. Ayun. Nakatutok din sa atin ang PNP Press Corps dyan sa Camp Karingal sa Quezon City. Maya-maya ho ay arangkada ng 4th Invitational Shoot Fest. Yan ho sa QCPD headquarters sa mga gustong pumutok. Parang itong ating blind item. Parang ayaw na niyang pumutok Dito So, sa mga gustong pumutok. Magpunta ho kayo dito sa Camp Karingal maya-maya lamang. Balikan natin si Tita Morley. Good morning, Tita. Yes! Magandang umaga sa inyong dalawa na sana naman hindi ako Ayan! Bongga, akala ko ipinakita ko na wala akong kilay. Binuking mo naman agad na nasa studio ko eh. Sana hindi mo na sinabi. Ay nako, kaya ako nandito sa studio. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Nako, brown out sa parola dahil nagkaroon nga ng sunog. Ayun. But anyway, highway. Nakakaloka itong sexy actress na ito na although may syonda na siya, pero sobrang Elia pa. Kaya gusto kitang ipakilala sa kanya, Edniel. Tingin mo ba hindi ako susuko? Oy, kakasabi mo lang kanina. Ano sabi niya? May mga bagay na hindi dapat sinusukuan. At hindi mo to susukuan. Ayun na. Sure. Dahil yung aktor na napakagwapo, sinusukuan niya na nga itong actress na ito dahil panay daw ang kalabit, natutulog na raw siya. Kisses, take note ha. Natutulog na, kinakalantari pa. Kaya ang ending malamang, makipaghiwalay na naman itong si aktor na ito dahil hindi niya kinakaya yung pagka-Elia ni actress. Malamang ipakikilala ko na talaga ito kay Edniel. Susuko ka ba? Alam mo, Suko ka ba? Bago ko sagutin yan, kanina kausap natin si Pastor. Kanina kasama natin si Pastor dito sa ating malakas promo. Ngayon. Nababahira na naman tayo ng kasalanan. Ngayon bumalik yung 666 natin. Ayan na. Ang actress, nako Kisses, kilala mo ito. Ito yung actress na nakipag-tsorbahan sa dalawang aktor na nagulat siya. Si aktor na unang niya makatsorbahan, nagdala ng panibagong lalaki, so nagtatlo na sila. At this time naman, nakakuha na siya ng bagong boyfriend. Yung boyfriend naman napakagwapo, napakayami, talam-talam talaga. Kaya lang aayaw na yata, umaayaw na dahil hindi na makaariba kay actress na may initial na K. May A ba yan? Kisses? Alias, K as in kisses. May K pala yan. May K yan. Tapos mahilig siya kumain ng part ng baboy, parang mahilig siya sa mga ribs, mga legs, mga ganun. Parang ako tinutukoy mo. Parang hindi ako yan. Hindi talaga ikaw yan. K na mahilig sa ribs. Yes. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Pangunahing balita! Maraming salamat, Tita Morley. At yan ho ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita dito sa DZRH 2x2 ngayong May 29, 2026. Kami yung inyong mga nakasama. Sa pangalan nila ni Ka Anthony Taberna at Ka Jerry Baha, ako po Kisses Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Kita-kits ulit. Magkarinigan tayo sa Sunday Updates 4 to 6 in the morning. At syempre alas 9 ng umaga sa DZRH Stories. 3 minutes bago magdamdaming bayan with Lakay Dayo Makalma. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istorya